Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. So sir, ang kanila doon mag-refer sila sa amin. Pero may pagkakataon na kami, syempre yung network? nag-booking, ganyan. Tapos parang kami naman nag-refer. Parang, uy, maganda, may kaakibat kang psychologist dito kasi mas ma-deal yung issues mo more, ganyan. So, both ways. Pero maganda. Hindi yung gamot, sento. Wala. Babalik na lang pag lumala. Ang tingin ko pa nun, money making. Pagkatapos, babalik na naman kami, mas mataas na gamot, mas marami. Bakit na naman kami na nag-suicide yun? Nag-last yun. Tapos, nung napasama sa akin, nagpapastor nga ako nun. Nagpunta sa Bible na naging okay siya. Ang problema, meron siya mga misinterpretation. O somehow, meron siya mga binabasa na literal. May mga cases siya na malala. Like, kasi tinignan ko yung niya, yung una. Nakatulog pa siya ng tamang oras. Ang tagal bago mapaamin. Pero umamin naman, sabi niya, fully at trainings na tagal. Ilang araw hindi umamin. Gamot, hindi uminom ng gamot. So yun pala, tapos. Ilalap ko, ba't yung tatlo na yun hindi mo ginawa? Kasi naniniwala na siya sa Bible na Jesus is the bread of life. So, wala na! Sabi ko, talagang muntik na ako ng malusaw na nung sinabi niya. So, ulit yun na pagka dinadala namin sa hospital at yun yung sasabihin sa akin ng doktor, hindi makakatulong to. Kasi alam ko yung problema ng somehow may alam ko sa problema ng kapatid ko so, nung may mga nakusap ko iba, kailangan bumabagsak pa rin na may mali doon sa pagbabasa ng Bible. Kailangan niya may kasama. Nakatulong sa kanya, yes. Kasi nababasa niya yung depression niya, puro alive yung nababasa niya. Pero, may mga mali siyang basa na literal tulad nung merong malawak na daan dito, pipiliin niya sa narrow. Kasi yun daw yung nasa Bible. Yun siya. Tapos, dahil nga sakit niya yung may mahinayin sa end times. Dahil gusto i-end na rin. Puro suffering ito matatak sa utak niya. Tapos may time pa nun, nasa Las Piñas kami. Sa gitna ng kalsada, umaganon siya. Nanginginig yung katawan niya. Tapos wala talaga siya sa reality. Mayroong ibang mundo na yung nasa utak niya na umiiyak siya na sinasabi niya na nakapapo daw siya tapos inaano daw yung buong katawan niya, pinakat, gano'n. Tawa ko, wala akong magawa eh. Tapos may titinginan kami na yun. So, ano ba? Anong nakatulog? Anong nakatulog? Ngayon ba nagbabasa pa din siya or medyo limited? Kasama ka? Nung time kasi na yun, kapag gusto sa labas time na yun, nasa amin siya, natutulog ako siya. Tapos plus na gamot. Kasi nga dahil kapag gusto sa labas, nakikita ng nanay ko, yung kirinda ng airport ko, pinalis niya. So, nandun siya ngayon sa tunay na nanay niya. Ang problema, walang guidance, wala rin support, wala rin mag-guide. So, puro gamot lang yun. For how many years, ang issue niya palagi is end times. Tapos YouTube siya, patungkol sa end times. Hanggang sa tinuro ko yung airpot ko, paano yung discovery. Nice. Nung tinuro ko siya, nakat naman na yun. Nakat na yung patungkol sa end times niya, hindi na siya nanonood. So, ang balita ko, kasi parang tatlong taon mo siya hindi nagbibisita eh. Balita ko, hindi na siya nanonood naman, wala natin sa cellphone. TV na lang. Tapos yung routine niya, linis ng bahay, gano'n. Oo, pwede rin. In a way. Oo, pero times. wala na rin gano'n. Kumbaga, less na yung exposure na isi-threat niya yung nanay niya. Tapos wala na rin yung magsipagbago na kayo, parating na, huwag na kumain niya, wala na mga gano'n. Wala na gano'n, pero wala rin growth. Walang mag-introduce sa kanya sa labas. Kung ano yung next step para magkaroon ng work, mag-aral ulit. Walang mga gano'n. Naggagamot naman siya, dati, pahirapan. Ngayon, talagang kukusa naman na siya. Pero ang dami kang gustong i-hirit mo. Pero naisip ko tatlo. Una, yung ikaw, ang laking help mo sa kanya.
hindi ka psychiatrist, hindi ka counselor, hindi ka psychologist, pero yung presence mo na andun ka, nakikinig ka sa kanya, in-offer mo na okay lang magbasa yung interpretation mo, hindi, or wag muna, kasi hindi okay yung pagka-interpret mo, wag na lang muna. Nakatulong. Kasi yung pag-educate mo sa tatay mo na, hindi mo muna sa ganito. And number 2 is, yun, kailangan discernment talaga sa ganito. Kasi, yun nga, hindi mo pwede sabihin one size fits all. Paano kung traditional Christian ka na, yes, Jesus is the bread of life. Lalo siya delusional din sa religious, delusions niya. Diba? So, tama yung ginawa na tinap mo siya doon, kahit na Christian ka. So, the discernment there, sobrang, yun, on point yun. Okay, yung pangatlo is prognosis. Yun yung mahirap. Minsan, kahit nagagamot yung tao, lalo kapag may psychosis, usually may tatlong kaso, parang 1/3 of them would remit. O ayun na ulit, nakakatrabaho na ulit, mabalik na. I think doon siya sa gitna. Yung sa gitna is, siguro o minsan-minsan may nalilinig pa ganyan, pero kaya na niya i-control, kaya niya gumawa ng gawaing bahay, pero hindi na yung, alam mo yun, para mag-pastoral pa siguro or mag-work, Yung iba naman, minimal yung effect. So, may prognosis din kasi na siya. Noong una, yung pinaproseso ko sa sarili ko, kailangan ko mag-let go. Kasi nga, bibitaw sa akin yung kapatid ko na inaalagaan ko na walang aalalay o walang concern na iba. Na tulad doon sa akin na ano ko sa'yo, body-body ko yun. Wala. Ganun. Ayun. Hanggang sa natanggap ko na hindi ko kasi siya responsibility at the same time, wala rin akong capacity para akuin siya. Tapos nag-inquire na rin ako sa kanya. Lumala. Kasi may time na lumala na siya eh. Yun nga, yung daw yung nanay niya. Hindi ko ipasok yun sa mga mental institute. Kaso, bayad ka ng malaki. Tapos naka-ano lang yan. May rasyon lang yan ng gamot, pagkain. Saka sino magbabantay dyan? Kailangan may magbabantay doon ako mag-ano. Hindi naman din willing yung parents niya. Tumala, yan. Tugpo dyan na, sa bakit. Unless may budget kayo, tapos willing kayo. Ang gusto kasi ng parents, yung parents niya, sinatpat ko, tapos yung nanay niya. Iwan na siya doon. Sa pasility. Tapos, maraming ganun. bye! Maraming ganun, nakakainis. So, ay kaya sabi ng mga namin, malabo yan. Unless, willing to pay ka doon sa nurse. yung mga long-term care. Hindi naman kaya.